Senador Bato de la Rosa, Senador Bato napikon sa hearing kahapon. Naku, talaga naman, grabe naman si Senador. Nagkawindang-windang na. Ano ba yan? Kala ko pa naman magaling. Ano ba nangyari kay Bato? Bakit naging Bato ang dating? Kahapon si Bato de la Rosa at saka yung queen ng fake news, queen ng mga paninira, queen ng mga nanggugulo sa ating bayan at sa ating bansa, yung vlogger na inyong pinapanood din sa Amerika. Wala yung puso para sa Pilipino. Hindi ko alam kung Pilipino pa yan o American citizen. Pero kahit na anong lahi niya, mukha naman Pilipina, wala siyang puso para sa Pilipino. Ang kanya kumita lang manira ng manira. Nagkakagulo na ang Pilipinas, ginugulo niya ang Pilipinas, kahit chismis, pinapakalat niya. Ayan, inaway na si Bato. Silang dalawa nag-away na. Kaya DS, yan si babaeng vlogger na yan, DS lang yan, hindi yan DDS. Ngayon lang dumating yan, Marcos loyalist, Marcos supporters yan eh. Nung hindi na ibigay ang gusto niya, hindi siya nabigyan ng trabaho sa gobyerno, nagalit na kay Pangulong Marcos, nag-DS na rin ngayon, Duterte supporters na rin yan, at Kibuloy supporters. Alam mo, bawal lang magmura at magsalita ng sobra, pero talagang nakakagigil na itong babaeng ito. Sobra ho yung ginagawa sa atin. Siya yung nag-chismis na mayroong tungkol doon sa mga dokumento sa PDEA. Hindi naman may paliwanag mabuti kahapon doon. Madaling sabi, illegal na kanilang kinuha yung dokumento, tapos pinalabas nila ganitong sinisira ang ating Pangulo. Pag sinisira ang Pangulo, sinisira mo ang Pilipinas. Sinisira mo ang mga Pilipino. Anong klaseng tao yung babaeng yan? Na pinapanood nyo? Ako hindi ako nanonood yan eh. Kasi wala ka nang makukuhang aral eh. Kung sa amin sa mga lalaki, talagang sobrang yabang niya. Tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa kasi kumikita siya. Binabayaran siya sa kanyang ginagawang yan. At yung kanyang pinagkakakitaan yung kanyang channel sa paninira sa Pilipinas. Hindi lang sa First Family. Siya yung nag-interview dyan kay Jonathan Morales na dating ahente ng PDEA na dismiss naman sa pulis. Ang daming kaso, mayroon palang extortion. Kung anong mga kaso kinasasangkutan ito. Hindi ang credible na witness. Sablay nga siya kahapon. Wala nga taga-PDEA kumampi sa kanya. Puro mali. Nagsisinungaling daw yan, sabi ni General Lasso, yung Director General ng PDEA. At lahat ng mga tao ng PDEA, sinasabi sinungaling yung Morales na yan. Yan ay nag-umpisa lang doon sa interview ng vlogger eh. Tapos pinatulan na. Ito naman si Senator De La Rosa, hindi ko maintindihan. Wala pala siyang resolution and aid of legislation. Nag-hearing lang siya dahil siya yung chairman ng komite. O yan, nangyari kahapon. Galit sa kanya yung mga Marcos supporters, galit din sa kanya yung mga DDS at saka DS. Kasi hindi siya maintindihan kahapon. Hindi ko maintindihan ba't ganun siya mag-preside ng meeting. Parang emotional, sabi ko ano. Kaya tuloy, tinira siya ng kanyang kasamahan na DS. Kasi doon nababayaran. Happy ko napikon siya kahapon. Pakinggan niyo ito. Sandali buti tayo. Pakinggan natin ito yung emotion, yung galit ni Bato de la Rosa. Nakatanggap na ng text. Saan naman nakakita ng ganun, Senador? Senador ka ng Republika ng Pilipinas. Text lang, pinatulan mo. Ginamit mo pa yung public hearing na ginagastusan ng taong bayan para maglabas ka ng sama ng loob dyan sa inyong kakamping vlogger. Nag-aaway kayo nung vlogger, kayong mga DDS, Duterte supporters, nag-aaway-away kayo sa publiko. Nakabasa ka lang ng text, pinatulan mo na at ginamit mo na yung pagiging senador mo. Hindi ko pinagtatanggol yan yung talagang mali yung ginawa, pero dapat hindi na pinatulan sa hearing. Pwede namang yan, i-ignore mo na lang. Hindi, pinatulan niya. Ito, pakinggan ninyo. Talagang yung haba ng oras, ulit-ulit na kanyang pinagagalitan yung vlogger na nagsabi sa kanya kung ano-ano. Pakinggan nito. Dali Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. O yan pinatulan niya eh. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible yan yung pinatulan niya. Media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. Ngayon mo lang nalaman, Senador? Matagal na. Meron pa ka? Pakinggan pa. Kailangan itong hearing na ito dapat, magpapile pa ako ng inamin pa niya. Magpapile pa ako ng resolution. Then pag i-read pa ito sa plenary, bago ito Bakit ba madali ka, Senador? But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ng Senado. Paano ako makapag-action na bakasyon ng Senado? Ang hirap niyo, Marlica. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Wala siyang pagmamahal, Senador. Tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway. Wala ko ba, kampi kayo, gano'n? Distract sa ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Malaman ang katotohanan.
Bakit, Jonathan Morales, do you feel na O yan. ikaw ang kinikrucify ko dito ngayon? Kaya nagpapakinggan niya kasi bias na bias ang dating eh. Anyway, so ayun po, nakinig kasi ako kahapon sa hearing. Ako nadismaya. Just imagine, sorry, sandali lang po Ayaw nito. Dating Director General ng PNP. Sinabi pa niya na siya daw ay awardee bilang investigador. Ay yung pag-preside mo ng meeting kahapon, ang daming sabit niyan, Senador. Wala pa palang resolution. Bakit nagmamadali kang imbestigahan niyang issue yan? Chismis lang yan ng mga kasamahan mong DDS. Chismis lang yan ng mga anti-Marcos, pinatulan mo at nagmamadali ka. Ngayon, nakawindang-winda ka sa hearing. Hindi nagustuhan ng mga DDS na kasamahan mo, Senador Bato de la Rosa. Ngayon nagalit ka at ginamit pa yung committee mo, nagalit ka at kung ano mga pinagsasabi. Bakit inuuna mo pa yung chismis na issue? Yung issue tungkol sa gentleman agreement between Duterte at China. Ayaw niyong imbestigahan dyan. Yan ang mayroong resolution, ba't hindi niyo inuna yan? Eh, yung iyong palang committee mo pag-imbestiga sa chismis na, wala pa palang resolution eh. In aid of legislation, ginamit mo lang yung position mo as chairman, nagmamadali kang mag-imbestiga, grandstanding ang dating, o akala mo maniniwala ang taong bayan, galit sa iyo, Senador De La Rosa, yung mga DDS ninyo. Galit din sa iyo, mga Marcos supporters, kasi chismis, pinatulan mo, wala akong kredibilidad yung Jonathan Morales na yan. Matagal nang pinag-uusapan, ang daming kasong kriminal yan. Hindi naman kapanipaniwan, dismiss nga sa pulis eh. Hindi nga niya alam kahapon na siya mayroong dismissal, 2008 pa lang. Meron siyang dismissal order, hindi niya alam. Tapos nag-apply sa PDEA, dahil sa palakasan yata sa PDEA before, nakapasok ka. Di ba? Tapos na sinasabi mong, lahat, dugtong-dugtong, parang scripted yung kanilang mga galaw eh. Kaso, hindi ho nag-enjoy yung mga DDS supporters. Maraming hinahanap kay Bato. Parang naging bias daw si Bato. Kung kanino, tingin ko kay Bato kahapon, hirap na hirap siya. Parang hindi niya alam kung itatanong niya eh. Pinabayaan na niya ng pinabayaang magsalita na si Morales. Puro si Morales ang halos tinatanong niya. Ikaw ba naman, chairman ka ng committee, tatanungin pa yung resource person? O ako ba naging bias sa iyo? Bakit? Hindi trabaho ng chairman yan. Ano man ang gawin mo sa iyong committee, ikaw ang mayroong authority. Senador, hindi mo ba alam yung trabaho mo? Pasintabi na, tinuturo pa naman kita, kaya kilala mo ako. Nakakapagsalita ako ng ganito kasi yung ginawa mo kahapon, parang, sandali, ikaw yung chairman ng committee, wala nga umatid na kahit isang senador sa iyo na sa iyong hearing. Bakit parang ang treatment mo kay Morales parang matatakot ka kay Morales? O di ba sabi mo, Jonathan, anong tingin mo ba? Ako'y naging bias. Bakit mo kailangan tanungin ng gano'n? Maging bias ka o hindi, walang pakialam sa iyo yung resource person. Kasi chairman ka ng committee, gumawa ka ng committee report after ng hearing. Gumawa ka ng batas kung merong in aid of legislation. Wala eh. Tapos, pinag-iingat mo pa. Bakit? May threat ba sa'yo? Pagkatapos sasabihin mo, baka may mangyari sa'yo, maraming madami dyan. Alam mo, ginawa ni Jonathan Morales, sinamantala yung pagkakataon. Yes, Mr. Chairman, pag may nangyari sa akin, si Pangulong Marcos lang ho, may interes sa buhay ko. Isipin mo on record na ilagay yun. Pinayagan mo. Bakit pumayag ka as chairman at senador ng Republika ng Pilipinas na pagbibintangan ng resource person na pag nadisgrasya siya, namatay siya at nang biglaan na kung ano man, sinabi niya ang Pangulong Marcos daw ang may kasalanan at siya may interes. Presidente ng Pilipinas, hindi mo pinagtanggol? Dahil DDS ka, senador? Wow! Ang bihira naman. Senador, pasintabi na mag-i-election next year, makakalimutan ka ng tao sa ginagawa mo niya. Pati mga DDS galit sa'yo. Pati yung matitinong Pilipino galit talaga sa'yo. Kasi, paano ka naman, Director General ka ng PNP, ganyan ang pag-preside ng meeting mo na parang hindi mo alam kung kakampi ka. Wala ka dapat kampihan, Mr. Senator. Parang gusto mong ipagtanggol ng gobyerno. Ang mga taga-Department of, taga-Philippine Drug Enforcement Agency. Parang gusto mong ipagtanggol si Pangulong Marcos. Tapos isang banda, gusto mong ipagtanggol din itong si Morales. Kasi nga, galing sa chismosa, intrigador, queen ng fake news na vlogger, ang pinanghugutan at pinagsimulan. Na-interview niya kasi yung Jonathan na yan eh. Naniwala naman siya. Naniwala ka rin, nagmamadali kang mag-hearing. Kadami-daming problema ng bansa eh. Yung water cannon na ginawa ng China kahapon, ba't hindi nyo alamin yan? Yung gentleman agreement, ang dami-dami trabaho sa Senado. Inuuna mo yung chismis, kawindang-winda ka ngayon. Ay, naku, tatawa ka na lang eh. Naku, Senador, kawawa ka sa eleksyon. Maniwala ka. Nabasa mo ba yung mga comment ng mga DDS at saka DS? Galit na galit sa'yo. Dinidenounce ka. Nanghihinayan sila sa'yo. Ang sama ng imahe mo ngayon sa DDS at saka DS na mga kakampi mo dapat. Ngayon, pati sa Marcos administration, kasi yung Marcos loyalists, Marcos supporters, doon sa pinabayaan mong magsalita si Morales na kung ano-anong kalokohan. Kasi sinabi nga ng PDEA, fake news yan, sinungaling lahat yan, mga pinagsasasabi ni Morales. Agent lang yan, hindi naman talaga PDEA yan eh. Nasampit lang doon. Dismiss police nga yan. Ano bang kredibilidad ng dismiss police? Hindi ko sinasabing lahat ng dinismiss ay kriminal. Pero kaya ka dinismiss, may something, may problema. Hindi ka i-dismiss ng isang gobyerno, government office nang wala kang problema. Dismiss na police eh. Pagkakatiwalaan ba yan? Di ba? Yun eh. So, nakakaya itong ating Senado. Nakakaya sa international community. Ano ba naman, Senador Nick Zubiri?
pagsabihan mo naman yung mga kapwa senador, ikaw ang presidente. Kung kailangan magkaroon kayo ng seminar o orientation dyan sa Senado para hindi kaya yung mga senador